Ating pong pinagdiriwang ngayon ang unang araw ng ating Triduum para kay San Jose Marelo, ang founder ng Oblates of St. Joseph. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginaganap namin, Pasko ng pagkabuhay, may pasaloob namin at may sa katuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na, sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya, hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit. Naroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti
pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panang iyon, lumingkod si Pedro at nakita niyang sumunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Na makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatutuo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patutuo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating pong pagbasa ngayon, ito po yung continuation ng ating pagbasa kahapon. Kahapon, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? Mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, iniibig ko kayo. Itong nito si Pedro,
irita at hindi niya lubos maunawaan ang tanong ni Jesus. Dahil doon, tinanong ulit siya ni Jesus, iniibig mo ba ako? Sumagot ulit si Pedro, opo, Panginoon. I'm willing to sacrifice. I'm willing to offer my life para sa Diyos. Ang kaya lamang ibigay na pagmamahal ni Pedro ay yung pagmamahal na sinasabi nating filial love. Pagmamahal ng ama, magulang sa anak. Pagmamahal ng mga magulang ng mga mag-aasawa. Alam niyo po, hindi kontento ang Diyos. Nais ng Diyos iangat si Pedro sa isang mataas na level ng pagmamahal. Sa tatlong pagkakataon, tinanong ulit siya ni Jesus, iniibig mo ba ako? Alam niyo, naging totoo lamang si Pedro. Dahil yun ang laman ng kanyang puso. Yun ang laman ng kanyang kalooban. Subalit binago ito ng Diyos. Nais ng Diyos maiangat ang pagmamahal ni Pedro sa Diyos. Itong sinasabi nating agape. Buong puso, buong buhay, ibibigay ko para sa Diyos. Sa araw na ito, magkausap si Pedro at si Jesus. At habang naglalakad at nag-uusap itong dalawa, napansin ni Pedro na sumusunod sa kanila si Juan. Nabaling ang kanilang usapan kay Juan. Kaya po sabi ni Pedro, Panginoon, ano po ang mangyayari sa taong ito? Anong mangyayari kay Juan? Sagot ni Jesus, huwag mong pansinin, huwag kang makialam sa ginawa, sa gagawin ni Juan. Alam natin na mahal ni Jesus si Juan, pinakabunsong alagad ng Diyos. Mahal po siya ng Diyos. At kitang-kita natin yung attitude ni Pedro kay Juan. Subalit sabi ni Jesus, huwag nating silipin. Gumawa lamang ng mabuti. Count everything as a blessing. Ang nais iparating po ng ating mabuting balita sa araw na ito. Tinawag itong 12 na maging alagad ng Diyos. Nang tinawag ng Diyos, iniwan ang lahat para sa Diyos. Iba't iba po ang pinanggalingan. Iba't iba po ang talento ng 12. Iba't ibang gusto at paniniwala, personalidad sa buhay. Sila yung collection of individual. Sabalit, sa pagkakaiba, nagkakaisa. Dahil they are bound by the common desire of following the Lord. Ito po ang nagbuklod sa lahat. Ito po ang dahilan ng kanilang pagkakaisa. Iisa lamang ang kanilang misyon sa buhay. Sumunod kay Jesus. Lahat ay para kay Jesus. Lahat ng buhay ialay para sa kabanalan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dear brothers and sisters in Christ,
They were made into a community of ordinary individuals with different backgrounds to fulfill an extraordinary mission of collaborating with Jesus in the work of salvation. May kanya-kanya tayong kwento ng pagtawag ng Diyos na hindi natin lubos maunawaan sa buhay ng bawat isa. Subalit, sabi pa ni Jesus, gawin lamang natin kung anong ibibigay ng Diyos sa bawat isa. Sa araw na ito, unang araw ng ating Triduum kay San Jose Marelo, ang patron po ng Oblatos de San Jose. Nagsimula po siya bilang isang sakristan. Napakalayo yung kanyang bahay sa kanilang chapel. Araw-araw siya po'y nagsisimba at nagsiserve sa Panginoon bilang alternate. Init, ulan, napakalayo. Sa murang edad, ibinigay niya ang kanyang sarili. Inalay niya ang kanyang buhay. Pagbibigay ng oras, talento, at puso para sa Diyos. Nakitaan siya ng kadalisayan ng puso na handang maglingkod sa kaharian ng langit. Nagsimula sa paglilingkod sa Diyos. Napakasimpleng misyon unang-una. Subalit naging extraordinary dahil nariyan ang Diyos. Kaya po, sa buhay natin, may hiwaga ang pagtawag ng Diyos. Tinawag kami sa buhay paglilingkod sa Diyos. Tinawag kayo sa buhay pag-asawa. Tinawag ang iba bilang single blessedness. Iisa lang po ang pakay natin. Sundin ang kalooban ng Diyos. Sumunod kay Jesus. Pagsunod natin kay Jesus, we will see the love of God unfolding. We will see the miracle of God unfolding. Isa lang po ang sigurado sa buhay natin kapag tayo tinawag ng Diyos. God sees the heart and the capacity of the one being called. Tiwala at manalig lamang kay Jesus. Di po tayo pababayaan hanggang katapusan. Pagsitayo po ang lahat. Si Jesus nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama na nagnanais na unahin natin ang higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng pagmay mamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo
ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mayapang kamag-anak at mga kaibigan, naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, binigyan mo ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo. Kahit humantong pa sa kanyang pagpakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Piniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Malaking kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na iyang banal. Ama naming lumikas sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siya ipagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aba namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katomo at kapiling, no lahat ng umiral ay iyong likain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain. Siya kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambinang banal para sa iyo. Pinagtisang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu kay banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Huwag yung pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyo inubot sa kanya maalagad at sinabi, tagapin lahat ito at tanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ginaman batapos sa kapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at tinamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aba, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagdapating kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng Balang Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Ama, ang Ama namin.
sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Pinili namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay mo aming panampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga ininihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin. Kaming itinawid mo mula sa lumang patungo sa bago. Nadulot na banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap namin ang lumang talikdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat Salamat sa sa Diyos.